Wawa naman. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking ibabahagi sa gabing ito sa ating daily devotion ay makikita sa 2 Samuel chapter 18 verses 1 to 5. Ito po ang sinasabi. Pinaggrupo-grupo ni David ang mga tauhan niya sa tig-isang 1,000 at tag-100 at pumili siya ng mga pinuno na mamumuno sa kanila. Pinalakan niya sila sa 3 grupo. Si Joab ang pinuno ng isang grupo. Si Abishai na kapatid ni Joab ang isa sa isang grupo. At si Itay naman na tagagat ang isa pang grupo. Sinabi ni Haring David sa kanila, "Ako mismo ang mamumuno sa inyo sa paglaban." Pero sinabi ng mga tauhan niya, "Hindi po kayo dapat sumama sa amin. Wala pong halaga sa mga kalaban kung tatakas kami o kung mapatay ang kalahati sa amin. Mas gusto nila mapatay kayo kaysa 10,000 sa amin. Kaya mabuti pang maiwan na lang kayo rito sa lungsod at magpadala sa amin ng tulong kung kinakailangan." Sumagot si Haring David, "Gagawin ko kung ano ang mabuti sa tingin ninyo." Tumayo si Haring David sa gilid ng pintuan ng lungsod habang lumalabas ang lahat ng tauhan niya na nakagrupo sa tig-1,000 at tig-100. Nag-utos si Haring David kina Joab, Abishai at Itay, "Alang-alang sa akin, huwag niyong sasaktan ang binatang si Absalom." Narinig ng lahat ng grupo ang utos nito ni David sa mga commander ng mga sundalo niya. Yan lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa 2 Samuel chapter 18 verses 6 to 10. Hinarap ng hukbo ni David ang mga Israelita at naglaban sila sa kagubatan ng Ephraim. Natalo ng mga tauhan ni David ang mga Israelita at 20,000 kawal ang napatay ng araw na iyon. Umabot ang labanan hanggang sa mga kabukiran ng araw na iyon. Mas marami pa ang namatay sa kagubatan kaysa namatay sa tabak. Nakasalubong naman ni Absalom ang isang kawal ni David. Nakasakay noon sa mola si Absalom at pagdaan nila sa ilalim ng isang malaking puno ng ensina, napasabit ang ulo niya sa mga sanga. Nagpatuloy sa pagtakbo ang mola at naiwan si Absalom na nakabitin sa puno. Isa sa mga nakakita nito ang nagsabi kay Joab, "Nakita ko si Absalom na nakabitin sa isang puno ng ensina." Yun lang po. Salamat. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aming pong babasahin ngayon ay mula sa libro ng 2 Samuel chapter 18 verses 11 to 19. Sinabi sa kanya ni Joab, "Ano, nakita mo siya? Bakit hindi mo siya pinatay? Binigyan sana kita ng gantimpalang 10 pirasong pilak at espesyal na sinturon para sa isang opisyal." Pero sumagot ang tauhan, "Kahit nabigyan mo pa ako ng 1,000 pirasong pilak, hindi ko papatay ng anak ng hari. Narinig namin na iniutos ng hari sa iyo, kay Abishai at kay Itay, na huwag ninyong sasaktan ang binatang si Absalom alang-alang sa kanya. At kahit nasuwayin ko pa ang hari sa pamamagitan ng pagpatay kay Absalom, malalaman din ito ng hari at hindi mo naman ako ipagtatanggol." Sinabi ni Joab, "Nagsasayang lang ako ng oras sa iyo." Pagkatapos, kumuha siya ng 3 sibat at pinuntahan si Absalom, na buhay pang nakasabit sa puno ng ensina. Pagkatapos, sinibat niya ang dibdib ni Absalom. Pinalibutan pa ng 10 tagadala ng armas ni Joab si Absalom at tinuluyan siyang patayin. Pinatunog ni Joab ang trompeta para itigil na ang labanan, at upang tumigil na ang mga tauhan niya sa paghabol sa mga sundalo ng Israel, kinuha nila ang bangkay ni Absalom at inihulog sa malalim na hukay sa kagubatan, at tinabunan ito ng napakaraming malalaking tipak ng bato. Samantala, tumakas pa uwi ang lahat ng sundalo ng Israel. Noong buhay pa si Absalom, nagpatayo siya ng monumento para sa sarili niya sa lambak ng hari. Dahil wala siyang anak na lalaki magdadala ng pangalan niya, tinawag niya itong monumento ni Absalom, at hanggang ngayon, ito pa rin ang tawag dito. Sinabi ng anak ni Sadok na si Ahimaas kay Joab, "Payagan mo akong pumunta kay David para ibalita sa kanya na iniligtas siya ng Panginoon sa mga kalaban niya." Amen. God bless po.
Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa 2 Samuel chapter 18 verse 20 to 23. Sinabi ni Joab, hindi ka magbabalita sa hari sa araw na ito. Pwede sa ibang araw, pero hindi ngayon, dahil namatay ang anak ng hari. Sinabi ni Joab, sa isang taon na galing sa Ethiopia, puntahan mo si Haring David at sabihin mo ang nakita mo. Yumukod mo na ito kay Joab bago patakbong umalis. Muling sinabi ni Ahimaas kay Joab, kahit ano pa ang mangyari, payagan mo akong sumunod sa taong taga-Ethiopia. Sinabi ni Joab, anak, bakit gusto mong gawin ito? Wala ka namang makukuhang gantimpala sa pagbabalita mo. Sinabi ni Ahimaas, kahit anong mangyari, aalis ako. Kaya sinabi ni Joab sa kanya, sige, umalis ka. Kaya tumakbo si Ahimaas at tinahak ang daan papuntang kapatagan ng Jordan at naunahan pa niya ang taong taga-Ethiopia. Yun lang po rin ng Diyos. God bless. Hello po, ang ating Bible verse for tonight is from 2 Samuel chapter 18 verses 24 to 20. While David was sitting between the inner and outer gates, the watchman went up to the roof of the gateway by the wall. As he looked out, he saw a man running alone. The watchman called out to the king and reported it. The king said, if he is alone, he must have good news. And the runner came closer and closer. Then the watchman saw another runner. And he called down to the gatekeeper, look, another man running alone. The king said, he must be bringing good news too. The watchman said, it seems to me that the first one runs like Ahimaas, son of Zadok. He is a good man. The king said, he comes with good news. Then Ahimaas called out to the king, all is well. He bowed down before the king with his face to the ground and said, praise be to the Lord your God. He has delivered up those who lifted their hands against my Lord the king. The word of the Lord. Yan, dito makikita natin no, yung malaking pag-asa na meron si King David na may mabubuting balitang dala-dala itong mga tagapagatid ng balita. So, mababasa natin dito sa verse 28 na itinataas ni Ahimaas na pangalan ng Yahweh, ng Diyos. Diba dito kasi sinasabi niya na purihin si Yahweh na inyong Diyos, na Diyos daw ni King David, na siyang dumaig sa mga taong naging magsiklaban sa mahal na hari. Amen. Kinikilala niya na yung Diyos ni King David ang yung kagustuhan ng Diyos na yon ang nangyayari, diba, na siya ang nagpapananalo ng laban na yon sa naghihimagsik kay King David. Yan, no? So tayo rin huwag tayong mapapagod na bibigyan natin ng kapurihan yung pangalan ng Diyos. Kinikilala natin siya na sa kanya lahat ng gagaling yung pagkapanalo natin at lahat ng mga answered prayer, blessing na siya, sa kanya lahat ng gagaling yun. Yun lamang po. At sana hindi rin tayo nawawala ng pag-asa palagi, katulad ni King David na umaasa palagi na merong mabuting balita or merong mabuting mangyayari. Yun lamang po. God bless. Bye. So muli po, isang mapagpalang araw muli sa ating lahat. At sa pagkakataong ito, tayo po ay narito muli upang magpatuloy sa ating devotion na ginagawa sa bawat araw. Tunay nga na isang favor muli ito sa ating Panginoon na tayo ay nakapagbasa muli ng isang chapter na ginagawa natin sa bawat araw. At ang tinalaga po sa atin ang 2 Samuel chapter 18 verse 29 to 33.
So sabi po dito, kamusta ang anak kong si Absalom? Ligtas ba siya? Tanong ng hari. Kamahalan, sinugo po ako ng inyong lingkod na si Joab. Sagot ni Ahimaas. At noon pong paalis na ako, nagkakagulo sila at hindi ko po alam ang dahilan. Sinabi sa kanya ng hari, tumayo ka muna diyan sa isang tabi. Ganon nga ang ginawa ni Ahimaas. Dumating naman ang kusita at ganito ang sabi, magandang balita, kamahalan. Ngayong araw na ito'y iniligtas kayo ni Yahweh sa lahat na naghihimagsik laban sa inyo. Kamusta ang anak kong si Absalom? Ligtas ba siya? Tanong ng hari. Mangyari nawa sa lahat ng inyong mga kaaway at sa lahat na naghihimagsik laban sa inyo nangyari kay Absalom. Na marinig ito, nagpis ang hari, umakyat siya sa isang silid sa itaas ng pintuan ng lungsod at buong pait na tumangis. Habang lumalakad siya, sinabi niya, anak kong Absalom, anak ko, Absalom. Ako na lang sana ang namatay at hindi ikaw, Absalom, anak ko, anak ko. So dito makikita po natin, no, na sa kabila ng si Absalom ay naging rebellious, no? Kinalaban niya yung kanyang ama na si Haring David. Makikita natin na talagang yung pag-ibig ng isang ama, no? Na kahit sabihin na yung anak niyang si Absalom ay naghimagsik, no? Naghimagsik o nagrebelde at inagaw sa kanya yung kanyang posisyon bilang hari. Makikita pa rin talaga natin yung pag-ibig ng isang ama, no? Na mas mataas pa rin yung pagmamahal, no? Kaysa doon sa nagawa sa kanyang kasalanan ng kanyang anak na si Absalom. At dito makikita din natin sa ating binasa ng mga verses, no? Makikita natin dito na talagang yung nangyari kay Absalom, no? Yung pagiging rebellious niya, no? Yung pagre-rebelde niya sa pagiging hari, no, ng kanyang ama, no, ay nagdulot ito ng hindi maganda sa kanyang buhay. At kung mabasa ka natin yung mga chapter na sinundan itong mga chapter na ibinibigay natin ngayon, makikita natin na ibinigay din sa kanya yung pagkakataon na makabalik sa kabila na nakagawa siya ng pagkakasala. Pero talaga naghangad pa rin si Absalom ng isang matayog, no, na posisyon. At dito ay nagresulta nga ito ng hindi magandang bagay sa kanyang buhay. Nagdulot ito sa kanyang kamatayan. Kung kaya't dito natin makikita na talagang tapat ang Panginoon, no, sa kanyang mga lingkod kay Haring David, kung ano yung pinangako ng Panginoon ay nangyayari. Kaya kahit anong gawin ni Absalom, no, talagang hindi po niya talagang kayang talunin si Haring David, no. Sapagkat si Haring David ay tinalaga talaga siya ng Diyos na maging hari ng Israel, no. At talagang ipinangako sa kanya ng Panginoon na makikita niya, no, yung kung sino yung papalit sa kanya nandun yung consent ni Haring David, na ibig sabihin ito talaga yung itinalaga niya. So dito makikita natin yung kinahinatnan ni Absalom, na may mga bagay talaga na hindi pwedeng kumbaga yung mga bagay na pagiging rebellious, pagiging suail o disobedience, no, talagang magdudulot ito talaga ng distraction, at nakita natin dito sa buhay ni Absalom. At kay Haring David naman makikita natin talagang yung pagiging isang leader, no, talagang kumbaga yung pagiging matatag ng isang leader nung nabalitaan niya yung kanyang anak ay namatay, talagang nanlumupo siya, talagang nandun yung dumanas siya ng matinding kalungkutan. At ito ay isang makatwira naman sapagkat ang namatay ay isang anak. So ibig sabihin dito pa rin natin makikita talaga na yung pag-ibig ng isang ama ay mas mataas pa rin ito sa anumang mga pagkakasala ng kanyang anak. So ganyan din po yung sitwasyon at kalagayan natin, no, sa ating Diyos, no, na talagang sa kabila ng napakarami natin mga pagkukulang, pagkakasala, patuloy pa rin mas mataas yung pag-ibig ng Diyos sa atin. So God bless everyone. Ang Panginoon po ang mapupurihan.